Ayun po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Ito kung pagtanggi po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon ho sa challenge po ni Attorney Vic Rodriguez na dapat sumailalim po ito sa hair follicle drug test. Ano po, ha? Alam naman po natin mga kabida na may mga aligasyon po laban po kay PBBM na siya po ay gumagamit di umano ng illegal na droga at in fact ang una pong uh, naglabas ng aligasyon na yan ay ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isa pong rally ng Maisog sa Davao City, ano po, no? At yun na po, sunod-sunod na po yung mga aligasyon, no? Laban po sa Pangulo po mga kabida. Now, dito ho sa challenge po ni Attorney Vic Rodriguez, dapat sumailalim daw ang Pangulo mga kabida sa hair follicle drug test kasi ho, since siya po ay isa pong opisyal ng gobyerno at nasa public office po, and since public office is a public trust, ano po. Pakinggan muna natin ito pong naging pahayag po ng Pangulo sa isang ambush interview po mga kabida. You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no wala namang connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're ready po to... Ayun, sapol na sapol yung sagot ng Pangulo po mga kabida, no? Bakit po daw siya sasailalim ho dito sa hair follicle drug test? Wala naman talagang connection yan sa kanyang opisina, ano po, no? Sabi po ng Pangulo, no? Okay, bilang emphasis po mga kabida, babasahin ko lang po itong balita po mula mismo sa Philippine News Agency, ano? Yung kanya pong sinabi, ano? Ang sabi po niya dito, wala namang connection yung sinabi niya. It has no connection with what he's saying. He has always had that weakness when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Ayun, tama naman, no? Kung totoo yung sinabi po niya na gumagamit po siya ng droga, bakit po siya nagtagal? Itong si Attorney Vic Rodriguez daw, ano? Sa kanya bilang Chief of Staff. Bakit po siya nagtrabaho pa doon kung totoong meron po siyang ganyang anong tawag po dyan? Gumagamit po siya ng illegal na droga, mga kabida. No? Ito pa po. No, why should I do that? What is he saying? Public trust, public office has nothing to do with the hair follicle. Ayan. So yun, wala hong connection daw yun sa kanyang trabaho yung hair follicle drug test. Ano? Bakit po siya sa ilalim, ano po, mga kabida? Para po sa akin po mga kabida, no? May connection yan. Hindi po pwedeng sabihin po ng Pangulo na walang connection yung hair follicle drug test doon ho sa kanyang trabaho bilang presidente po ng Pilipinas. Ano po? Kasi ho, aligasyon yan. No? Mabigat na aligasyon yan na gumagamit raw siya ng illegal na droga. And since he is the most powerful official dito ho sa Pilipinas, dapat ipakita po niya doon ho sa mga nag-akusa po sa kanya na hindi totoo yun, no? Because it entails public trust yun no? It entails public trust po mga kabida. Kasi ho, ikaw yung pinakamataas na opisyal ng bansa. Tapos here comes, there is an allegation against you, no? That you're using illegal drugs, no? So ano naman pong masasabi po ng mga tao? Tingin po ng mga mamamayang Pilipino na meron pala tayong ganito, di ba? So dapat ipakita po ng Pangulo sa pamamagitan po ng pagsasailalim po ng test, no? Hair follicle drug test po. Hindi naman po na dinidignify po ng Pangulo yung mga aligasyon na yan. Pero since he is a public official and he is not just a public official,
is the highest public official of the land, no? Para po sa akin, dapat i-prove niya yun doon sa mga kanyang detractors po mga kabida na siya po ay hindi ho gumagamit na illegal na droga. Seryosong allegation kasi yun, no? Hindi ho simpleng allegations lang po o allegation lang po, no? Seryoso yun. Mandakin nyo, yung allegation na yun, mga kabida, unang-una po nakakasira po yan ng trust po ng taong bayan. Okay? Kasi hanggang ngayon, allegation pa rin yan, ano? Diba? So, it continues hanging, no? Hanging yun So, meaning, may ganun pa rin na mga allegation. He has to put an end to that allegation. Okay? Kailangan putulin na niya, kailangan niyang tuldukan yun sa pamamagitan po ng pag-submit sa isang follicle o hair follicle drug test. Para once and for all po mga kabida, kung hindi totoo talaga, ang nakakaalam dyan is si Pangulong Marcos lang Kung sa palagay po niya at naniniwala po siya na hindi totoo yun at walang katotohanan yun, di ba? Once and for all, so mailalim po siya sa isang hair follicle drug test at ipakita niya doon sa kanyang mga detractors na hindi totoo yun, no? Hindi totoo yun. Ipamukha niya doon sa mga detractors po niya na puro paninira lang po yung kanila pong ginawa po sa kanya po mga kabida. Diba? Para sa akin po may connection yun. No? May connection doon ho sa kanyang posisyon, sa kanyang trabaho bilang Pangulo po ng Pilipinas, yung hair follicle. Kasi nga, sabi ko nga kanina isa po siyang aligasyon. Seryosong aligasyon na dapat pong pagtuunan po ng pansin, bigyan ng pansin po ng Pangulo po mga kabida. Okay? Kahit na po sabihin po niya na hindi totoo yan. Okay? Kasi madali yung magsabi po na hindi totoo. Okay? Kailangan pong pruweba po mga kabida. No? Hindi naman po siya ganun na naniniwala po ang mga tao po doon sa mga aligasyon na yan. Ano? Pero kailangan po talaga ng pruweba to make an end doon sa allegation, dapat ho sumailalim po sa hair follicle drug test po itong Pangulo po natin. Para once and for all, maging malinaw at least mal-vindicate po yung Pangulo po mga kabida na hindi totoo na gumagamit po siya ng illegal na droga. So, anong sa palagay po ninyo, no? Dito ko sa kanyang pagtanggi po ng Pangulo na sumailalim dito sa hair follicle drug test. You can comment down mga kabida at sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.